Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ko Captain, Episode 8. Simulan na natin ang kwento. May mga bagay talaga na kahit araw-araw mo nakikita, hindi mo kagad napapansin. Katulad ng ulan. Sa una, patak lang. Hanggang sa hindi mo namamalayang binabaha ka na pala. Ganito rin siguro yung nangyari sa amin. Unti-unti, may mga bagay na nagbago. Hindi ko lang alam na habang mas nagiging close kami ni Ethan, may isa namang taong unti-unting lumalayo. Morning practice sa gym nun. Alright, warm up. Let's go guys! Normal na araw lang na yun. Katulad ng dati. Practice, pawisan, tumatakbo, at yung sigaw ni coach. Habang nag-warm up kami, napansin kong tahimik si Captain. Hindi na tulad ng dati. Hindi siya nagbibiro kay Marco. Hindi rin niya inaasar si Josh. Tahimik lang siya. Parang may malalim na iniisip. Captain! Pass! Hindi kaagad gumalaw si Adrian. Nakatingin lang siya sa may bleachers. Adrian! Ano ba? Nagulat siya. Agad niyang sinalo yung bola. Sorry coach. Adrian, focus! Napakunot noo ako. Ngayon lang nangyari yun eh. Hindi nawawala sa focus si Captain kahit kailan. Napalingon ako sa direksyon ng tingin niya. Nandun si Ethan. Tahimik lang na nakaupo sa bleachers. May hawak na notebook. Mukhang may inaantay. Siguro, maaga lang talaga siya dumating. Hindi ko na yun pinansin. Nagpatuloy lang kami sa practice. Luwas, Adrian! One-on-one kayo. Copy, coach. Humarap ako kay Captain noon. Bahagya siyang tumango. Lucas game. Nagsimula ang drill. Isang crossover, isang drive. Pero naagaw kagad ni Captain ang bola. Lucas again. Huminga ako ng malalim. Sinubukan ulit. Tapos nagkamali na naman ako. Lower. Mas mababa dapat yung dribble, Lucas. Okay, Captain. Pangatlong beses, nagkamali na naman ako. Lucas! Ano ba? Nasaan ba yung focus mo? Nagulat ako pati sina Mark at Josh. Sorry, Captain. Hindi sapat yung sorry mo, Lucas. Kapag nasa court ka, basketball yung isipin mo. Kung san-san ka kasi nakatingin eh. Biglang tumahimik yung buong gym. Hindi ko maintindihan. Kanina pa naman ako ganito maglaro eh. Bakit parang mas galit si Captain ngayon? Guys, enough! 5 minutes break. Isa-isang naglakad ang lahat papunta sa gilid ng court. Ako naman, tahimik na naupo sa bench. Tapos pinunasan yung pawis. Maya-maya, may malamig na bote ng tubig ang biglang lumitaw sa harapan ko. Si Ethan na naman. Hydrate first, bro. Good job, ah. Salamat, Ethan. Hindi ko napansin na ilang metro lang yung layo. Tahimik kaming pinagmamasdan ni Captain. Ay, nandyan na naman siya. Ang epal naman nito. Hindi ba pwedeng ako na lang yung magabot ng tubig sa kanya? Ano bang nangyayari sa akin? Team, breaks over. Back to work. Lahat kami, kaagad na bumalik sa court after 5 minutes.
Akala ko okay na ulit ng lahat eh. Pero habang tumatagal yung practice, mas lalo yatang umiinit yung ulo ni Captain. Team, last drill! Fast break, let's go! Mabilis kaming pumesto. Ako ang unang tumanggap ng bola. Sinubukan kong mag-drive papunta sa ring. Pero nagkamali ako ng pasa. Lucas! Napahinto ako pati sina Mark at Josh. Napalingon din. Lucas, nasan ba yung focus mo? Ilang beses na yan ah. Ay, nagulat ako. Hindi naman ganun kalaki yung pagkakamali ko eh. Sorry, Captain. Puro ka na ng sorry. Ayusin mo naman. Alright, that's enough. Tapos na yung practice. Good job, everyone. Adrian, chill ka lang ha. Parang sabay-sabay kami nakahinga ng maluwag. Isa-isang nagligpit ang lahat ng gamit. Habang sinusuot ko yung backpack ko, lumapit si Ethan. Lucas, okay ka lang? Ready ka na? Hatid na ulit kita. Pass muna Ethan. Magko-commute na lang ako ngayon. Nakakahiya na eh. Halos araw-araw mo na akong hinahatid. Are you sure? Yeah, okay lang ako, promise. Alright. Text me pag nakauwi ka ha. Sige, ingat. Huminga ako ng malalim. Maglalakad na sana ako papunta sa waiting shed. Nang may pamilyar na boses ako narinig. Napalingon ako. Nakasandal si Captain sa sasakyan niya. Parang kanina pa yata ako inaantay. Oh, Captain, hindi ka pa pala umaalis? Hindi mo ata kasabay yung konyo friend mo. Oo eh. Nag-decide ako mag-commit, nakakahiya na kasi. Buti naman. Ha? Ano yun? Napansin yata ni Adrian ang nasabi niya. Bahagya siyang napaiwas ang tingin. Wala, masasanay kasi yun. Masasanay siyang araw-araw kong hinahatid. Hindi naman, Captain, kaya nga tumanggi muna ako ngayon eh. Saglit na tahimik si Adrian. Hindi niya na namalayang napangiti na pala siya. Buti naman. Ano ba yung sinasabi mo, Adrian? Teka, bakit ba ako natutuwa? Galit ako kanina. Hindi ko alam kung bakit parang gumaan bigla yung mood ni Captain. Kanina, parang bad trip siya. Ngayon, parang okay na ulit. Hindi ko talaga siya maintindihan minsan eh. Kinabukasan, parang normal lang ulit ang lahat. Maaga akong pumasok, nag-attend ng mga klase. At bago ko namalayan, lunch break na pala. Hey Lucas bro! Tara, lunch. Gutom na ako eh. Ikaw talaga? Kakatapos lang ng klase natin ah, gutom ka na kagad. Of course. Food is life. Tara G? Sige tara. Hindi ko alam na may isang taong tahimik lang kaming pinagmamasdan. Sa kabilang hallway, nakatayo si Captain. Parang may inaantay pero nang makita niya kami magkasabay na naglalakad, huminto siya. Lunch break na pala. Ay. Lucas, lunch tayo. Kainis. Bakit hindi ko na siya maaya ngayon mag-lunch? Dati matik na kasama ko siya eh. Pero dahil sa epal na yun, hindi na kami magkasabay.
Maya-maya, may biglang narinig si Adrian na boses na tumawag sa kanya. Adrian, akala ko ba may susunduin ka para mag-lunch? Kaya ayaw mong sumbay sa akin, right? Ha? Ah, ano eh? Napatingin si Jessica sa direksyon ng tingin ni Adrian. Nakita niya kami ni Ethan, magkatabi. Masayang nag-uusap habang naglalakad papunta sa cafeteria. Bumalik ang tingin niya kay Adrian. Bahagya siyang napangiti. Parang may napansin na siya. Interesting ha? Wala akong idea na sa oras na yon. May isang taong unti-unti nang binabasa ang nararamdaman ni Captain. Si Jessica. By the way, Adrian, busy ka pa mamaya after class? Hindi naman, bakit? Wanna grab a drink? My treat. Napakakunot noo si Adrian. Bakit biglaan? May okasyon ba? Wala. Miss lang kita. At saka, parang kailangan mo ng kausap eh. Ha? Napapansin ba talaga ni Jessica? So, game ka? Sige, after class. Perfect. See you later. Ngumiti si Jessica bago tuluyang umalis. Naiwan si Adrian. Tahimik. Nakatingin pa rin sa direksyon kung saan kami dumaan ni Ethan. Ay, kailangan ko na talagang malaman kung ano ba talaga nangyayari sa akin. Habang masaya kaming kumakain ni Ethan sa cafeteria, hindi ko alam na may isang usapan pala nag-aantay kay Captain mamayang hapon. At ang usapang yon, ang unti-unting magbabago sa lahat. Samantala sa cafeteria. Bro Lucas, may tanong ako. Ano yun, Ethan? Si Captain mo? Strict ba talaga siya? Depende kapag training. Oo. Pero pag wala na, okay naman siya eh. Pero parang hindi eh. Kasi kanina, parang gusto ka ng sakalin eh. Hindi naman, baka bad mood lang siguro siya. Sure ka? Oo, mabait yun. Hindi lang halata minsan. You're defending him. Interesting. Captain ko yun eh. Lucky guy. May rookie na loyal. Ang weird. Parang gusto lagi ni Ethan na pag-uusapan si Captain. Akala ko curious lang siya eh. Hindi ko alam na may iba pala siyang napapansin. Can I ask you something? Personal. Go. May girlfriend ba si Captain? Wala. Matagal na silang hiwalay ng ex-girlfriend niya. Really? Sayang. Gwapo pa naman. Ikaw ha? What? I'm just saying. Gwapo naman talaga. Hindi ko na lang siya pinansin. Akala ko kasi normal lang ang usapan namin eh. Hindi ko alam na may isang taong makakarinig ng huling sinabi ni Ethan. Sa labas ng cafeteria, katatapos lang bumili ni Captain ng kape. Saktong pagdaan niya, narinig niya yung huling sinabi ni Ethan na gwapo naman talaga. Anong ibig sabihin ng epal na to? Huwag mong sabihin may gusto rin siya kay Lucas. Hindi na siya pumasok sa cafeteria. Tahimik lang siyang tumalikod at naglakad palayo. Sa isang simpleng usapang namin yon, may isang tao na naman palang tahimik na nasasaktan at naguguluhan. Lumipas ang natitirang oras ng klase, sinundan pa ng huling training para sa araw na yon.
At bago ko namalayan, palubog na rin yung araw. Samantala sa coffee shop, mahina ang tugtog sa loob ng cafe. Tahimik ang paligid, karamihan sa mga tao, abala sa kanilang laptop o kape. Sa isang sulok, magkatapat na nakaupo sina Adrian at Jessica. May tig-isang baso ng iced coffee sa harapan nila. Saglit na katahimikan. Hanggang sa si Jessica na yung unang nagsalita. Alam mo Adrian, ang tagal na kitang kilala. 15 years? Exactly. Kaya alam ko may bumabaghabag sa isip mo. Tahimik lang si Adrian noon. Inikot niya ang straw sa baso. Hindi pa rin siya tumitingin kay Jessica. So, ano nangyari? May problema ba sa team? Sa school? Or sa parents mo? Wala. Then, it's about someone. Unti-unting napatingin si Adrian. Paano mo nalaman? Kasi sa loob ng 15 years, Adrian, ngayon lang kitang nakitang tulala. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan kung ano yung nangyayari sa akin. Tell me, makikinig ako. Tahimik siyang tumingin sa bintana. Parang pinipili yung mga salitang sasabihin. May isang tao na dati, normal lang naman. Pero nitong mga nakaraan, kapag kasama ko siya, okay ako. Pero kapag may ibang taong lumalapit sa kanya, naiinis ako. Kapag may ibang taong nagpapatawa sa kanya, parang gusto kong umalis. Kapag may ibang naghahatid sa kanya, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang bigat-bigat sa dibdib ko nun. Tahimik lang si Jessica. Hindi siya nagsasalita. Hinayaan lang niya magpatuloy si Adrian. Tapos, nung isang araw, natuwa pa ako nung sinabi niyang hindi siya sasabay dun sa classmates niya umuwi. Jessica, ano bang problema ko? Bakit ako nagkakaganito? Tahimik na tumitig sa Jessica sa kanya. Isang malalim na buntong hininga. Pagkatapos, isang maliit na ngiti. Parang sa wakas, nabuo na rin sa isip niya ang lahat. Adrian, may tanong ako. At gusto kong sagutin mo to ng tapat ha? Napatingin si Adrian sa kanya. Tapos, tahimik itong tumango. Kapag kasama mo ba siya, masaya ka? Oo. Kapag hindi mo siya nakikita, hinahanap mo ba siya? Saglit siya na tahimik. Pagkatapos, unti-unti siyang tumango. Oo. Kapag may ibang taong mas napapalapit sa kanya, anong nararamdaman mo? Ay, naiinis ako. Sa kanya? O dun sa taong lumalapit sa kanya? Dun sa taong lumalapit sa kanya. Okay. Last question, Adrian. Bahagya siyang yumuko. Diretso niyang tinignan si Adrian sa mga mata. Kung dumating ang araw na mas piliin niyang makasama yung ibang tao kaysa sa'yo, anong mararamdaman mo? Parang biglang bumagal ang oras. Tahimik ang buong cafe. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon. Muling napayuko si Adrian.
Mariing napahawak ang dalawang kamay niya sa baso. Siyempre, masasaktan ako. Tahimik nang umiti si Jessica. Hindi ngiting nangaasar. Kung hindi, ngiting parang matagal na niyang alam ang sagot. Adrian, okay, hindi ka lang nalilito. Hindi ka lang naiinis. At lalong hindi ka lang protective. Nagsiselos ka, Adrian. Parang tumigil ang mundo ni Adrian. Hindi siya kagad nakapagsalita. Selos? Yup, selos. Napailing si Adrian. Bahagya siyang natawa. Parang hindi niya matanggap. Nagsiselos nga yata ako pero hindi. Hindi pwede. Kasi captain ako ng team. Lalaki siya. Lalaki rin ako. And so, Jessica, hindi dapat ganito. tahimik lang si Jessica. Humigop muna siya ng kape. Pagkatapos, marahan niyang ibinaba ang baso. Adrian, may itatanong ulit ako sa'yo. Ano na naman? Pinili mo bang magkagusto sa ex mo noon? Hindi. Pinlano mo ba? Hindi rin. Exactly. Adrian, feelings don't ask for permission. Hindi mo naman piniling maramdaman yan eh. Hindi sila nagtatanong kung tama ba o mali. Kuusa lang yung dumarating sa buhay natin. Ang choice mo lang? Kung paano mo haharapin yun. Tahimik si Adrian. Parang bawat salita, unti-unting tumatagos sa kanya. Pero Jessica, paano kung mali? Adrian, walang mali sa nararamdaman mo. Nagiging mali lang yan when you let it control you. Ay, natatakot ako. Kanino, kay Ethan? Hindi. Kay Lucas? Hindi rin. Kung ganun, kanino, Adrian? Sa sarili ko. Natatakot akong maging katulad ulit ng dati. Unti-unti siyang napangiti pero halatang masakit. Napansin ni Jessica ang pagbabago ng ekspresyon niya. Alam niyang bumalik na naman si Adrian sa nakaraan. Ah, so naaalala mo siya? 4 years, Jessica. 4 na taon. Akala ko siya na eh. Tapos, isang araw, sinabi niyang may iba na siya. Ang mas masakit, hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil pakiramdam ko, hindi pala ako naging sapat. Tahimik lang si Jessica. Hindi siya sumingit. Hinayaan lang niyang ilabas ni Adrian ang lahat. Alam mo ba kung ano yung una kong naisip? Nung nakita kong palaging kasama ni Lucas si Ethan? Na baka darating din yung araw na hindi na niya ako kailangan. Dahan-dahang inabot ni Jessica ang kamay ni Adrian. Hindi bilang paglalambing, kundi bilang isang matagal ng kaibigan. Adrian, listen to me. Hindi si Lucas ang nanakit sa'yo noon. At lalong-lalong hindi si Ethan. Kaya huwag mong parusahan si Lucas. Dahil lang sa sugat ng ibang tao ang gumawa. Napansin mo ba? Simula nung dumating si Ethan, hindi naman nagbago si Lucas eh. Ikaw ang nagbago. Ikaw ang lumayo.
ikaw ang natakot. At habang lumalayo ka, mas lalo mong nararamdaman kung gaano siya kahalaga sa'yo. Ay, Lucas, ano bang ginawa mo sa akin? Ah, Tahimik lang si Adrian. Hindi niya alam ang isasagot. Pakiramdam niya, unti-unting nababasag ang pader na matagal na niyang itinayo sa sarili niya. May isa pa akong sasabihin. At sana Adrian makinig ka. Kung sigurado ka na sa nararamdaman mo, huwag mong sayangin ang oras. Life is too short, Adrian. Hindi lahat binibigyan ng second chance. Kung gusto mo siya, sabihin mo. Iparamdam mo, Adrian. ganun lang kadali? Hindi. Hindi siya madali. Pero, mas mahirap ang habang buhay mong iisipin kung ano sana yung nangyari. Kung naging matapang ka lang. At alam mo ba, may napansin ako. Ano yun? Bilang babae, may mga tiin kaming napapansin na hindi napapansin ng mga lalaki. Sa totoo lang, matagal ko nang napapansin kung paano ka tingnan ni Lucas. Hindi ko sinasabing sigurado ako, Adrian, ha? Pero, mahikutob ako. Sa tuwing nababanggit yung pangalan mo, iba yung ngiti niya. Kapag ikaw ang kasama niya, ibang saya rin yung nakikita ko. At kanina, noong nakita ko kayong dalawa, mas lalo kong naniwala. Saglit siyang tumigil, pagkatapos napangiti. Kaya kung ako sa'yo, Adrian, bibilis-bilisan ko na. Bakit? Hindi ko naiintindihan. Napatingin si Jessica sa labas ng cafe, kung saan dumaan kanina si Lucas at Ethan. Baka kasi maunahan ka pa eh. Nung konyong bulol na yun? Napatawa si Adrian sa unang pagkakataon. Mula na magsimula ang usapan nila, yung totoong tawa talaga. Loko ka talaga, Jessica, no? Kung ano-ano yung sinasabi mo. I'm serious. Adrian, hindi habang buhay hihintayin ka ng tao. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo habang may pagkakataon pa. Natapos ang usapan ni na Adrian at Jessica at tuluyan na umuwi si Adrian sa kanyang kondo. Pagkapasok ni Adrian sa kondo niya, tahimik lang, walang ilaw. Tanging ilaw lang mula sa lungsod na pumapasok sa bintana. Binaba niya ang bag, hinubad ang sapatos, at walang imik na naupo sa sofa. Napatingin siya sa kabilang dulo. Nandun pa rin ang kumot, yung parehong kumot na pinagsaluhan namin nung gabing nakatulog ako sa balikat niya. Dahan-dahan niya tong kinuha. Tapos hinawakan. Inamoy. Parang may bumabalik na alaala. Don't worry, Adrian. Hindi ka na magiging mag-isa pa. Kaya pala ayokong lumayo ka. Ay, Muli siyang napahawak sa kumot. Bahagya siyang napangiti. Kasabay ng isang malalim na buntong hininga. ay. Lucas, mahal na yata kita.
What's up, madlang people? Tugsh, tugsh. Kakanood ko lang kasi ng Showtime kaya nasasabi ko pa rin hanggang ngayon. Happy Thursday afternoon, guys. So, before anything else, let's read some comments from episode 7. Nung nakarang episode, tinanong ko kayo, Team Adrian ba kayo or Team Ethan? So, magbasa tayo ng mga comments. We have Andre Pascual. Sabi niya dito, Team Ethan ako. Why? Ako kasi yung klase ng tao na pag gusto ko ang isang bagay, gumagawa ako ng paraan para makuha ito. Mapa-abstract man yan, tama ba? Abstract siguro. Mapa-abstract man yan o material things, I think, isa sa rason kung bakit siya lumipat ng school is to chase his dream. And that dream is to be with Lucas. Nice! Naobserbahan ko kasi na kilalang kilala niya talaga si Lucas when inside the basketball court. At nice din niyang makilala pa who's the Lucas outside the basketball court. Will Adrian gives Ethan a free throw? Let's see. Abangan natin yan, guys, no? Next is Kit7YT. Sabi niya, Kuya Ren, naaalala ko si Enzo ng ang pinsan kong inosente kay Ethan. Magkahagusto din kaya si Ethan kay Lucas? I think may gusto na talaga si Ethan kay Lucas kasi lagi siyang sunod ng sunod kay Lucas Tapos panay pang palibre, di ba? Tapos hatid sundo pa, Princess Yarn. Next naman ay si Ernie Opinion. Sabi niya, syempre, Adrian tayo. Shy type pero lalaban na. Simulan na. Love it. And then, from Lululalu22. Ang ganda ni Lucas, no? Sana all na lang talaga. Actually, parang gusto ko ang bigyan ng suklay na gift si Lucas sa Christmas Tapos susuklayin ko na siya. Joke lang yun, Lucas kung naikinig ka man, peace tayo. Tapos, may comment din dito si Jovel Lemit. Ako, neutral lang. Wala sa Team Adrian, wala sa Team Lucas. Pero Adrian, advice lang, bilisan mo na bago ka pa maunahan. Oo nga, Adrian, bilisan mo na. Next is Gerson. Gusto ko talaga tong may mga parang selosan. Mukhang seloso tong si Gerson ha? Next naman is si Ralph Fernando 7639. Team Adrian ako, haha. Kasi si Lucas laging tulala sa kanya. And guys, as of this recording, Team Adrian is 65% and Team Ethan is 35%. Grabe mukhang lamang na lamang si Captain dito. Pero syempre, hindi pa tapos ang laban. Who knows? Baka sa mga susunod na episode may mga gawing kakaiba si Ethan, no? Thank you so much sa lahat po ng mga nag-comment at bumoto. Sobrang na-enjoy kong basahin yung mga theories nyo. Minsan nga feeling ko mas advance pa kayo mag-isip kesa sa akin or kesa kay Lucas, no? At ayun na nga, no? 2 uploads tayo ngayong week kasi naman. Malakas kayo sa akin Again, maraming salamat sa patuloy niyong support sa Kaldag Mo Ko, Captain. Hindi ko talaga na-expect na ganito nyo kamahal sina Lucas at Adrian. Sa episode 8, finally, unti-unti nang tinanggap ni Adrian ang isang bagay na matagal niya nang dine-deny. Hindi na lang pala simpleng concern Hindi na lang pagiging captain. Hindi na rin pagiging protective teammate. Unti-unti niyang nare-realize na napapamahal na talaga sa kanya si Lucas. At malaking factor dun yung naging heart-to-heart talk nila ni Jessica. Honestly, lahat tayo kailangan ng isang Jessica sa buhay natin Yung kaibigang hindi lang sasabihin kung ano yung gusto nating marinig, kundi yung magsasabi ng katotohanan kailangan nating marinig. Now, here's my question. Ngayong alam na ni Adrian ang tunay niyang nararamdaman, ano kaya yung magiging next step niya, no? Magko-confess ba siya? Mananahimik muna? Or mas lalo siyang magsiselos kay Ethan? I'm really excited kung paano nyo nakikita yung magiging direction ng story natin. At kung may gusto man akong iwan na lesson sa episode na to, siguro ito yun. Minsan, hindi tayo nalilito dahil hindi natin alam yung nararamdaman natin. Nalilito tayo kasi natatakot tayong tanggapin yung katotohanan. At minsan,
doon pa natin na-realize kung gaano kahalaga ang isang tao. Kapag may ibang taong unti-unti nang nag-occupy ng oras nila at yung atensyon. Kaya kung may taong importante sa buhay mo, don't wait until it's too late. Huwag mong antaying maunahan ka ng panahon o ng ibang tao bago mo iparamdam kung gaano siya kahalaga sa'yo. Because sometimes, the biggest regret isn't being rejected. It's never trying at all. So ngayon, comment down below guys, ano sa tingin niyo ang unang gagawin ni Adrian sa episode 9? At Team Adrian pa ba kayo after nyong marinig yung episode 8? Or may chance ba na lumipat sa Team Ethan? Excited akong basahin ang comments nyo. Maraming salamat ulit sa panonood. Take care everyone, lalo na ngayong maulan ng panahon. Huwag kalimutang magdala ng payong, mag-ingat sa biyahe, at alagaan ang inyong kalusugan. This is Ren Santiago of Mentoman Stories and I'll see you again sa susunod na episode ng Kaldag Mo Ko, Captain? Ay, teka lang. Pang R18 story yata yun. Wag yun. Bye guys! If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mentomanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.